Isang 44 anyos na kasambahay nagpakapatay dahil umano sa problema sa pamilya. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na nakilalang si Catherine Iraskin Bisperas, 44 anyos, may live-in partner, helper at residente ng barangay Amanuawak, Mapandan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Benedict Espinosa, alas 10:30 ng madaling araw, inireport ni Elmo Katinga, 50 anyos, may asawa, retired PNP at residente ng barangay Pias, Mapandan, na ang kanilang kasambahay ay natagpuang nakabitin sa kanilang garahe gamit ang nylon cord. Sa investigasyon, nabatid na alas 8 ng gabi, dinalhan pa ng pagkain ng biktima ng kanyang live-in partner. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ng text ang live-in partner ng biktima na sinasabi umano ng biktima na mabuti pang magpatiwakal na lamang siya. Nadala pa sa Rural Health Unit ang biktima, ngunit diniklarang din doon arrival na ni Dr. Ana Carissa Quinto Ortiz ng Municipal Health Unit. Problema sa pamilya ang nakikitang dahilan ng mga investigador sa pagpapatiwakal ng biktima na pansamantalang inilagak muna ang mga labi nito sa isang purinarya sa nasabing bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris Arteta, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang lalaki matapos pagbabaril ng kainkwentro nito dahil sa umano'y agawan sa lupa o sa lugar. Ang biktima kinilala na si Edmar Bagunok, 32 anyos, residente ng Puroknara, Barangay Lupisayna, Bayan ng Morsia, Negros Occidental. Ang suspect kinilala na si Arman Larines, 47 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Hani Labaro, Deputy Chief of Police ng Morsia PNP, basura at lupa ang motibo ng nasabing kaso na inilagay ng biktima ang nasabing basura sa lupain. Dagdag pa ni Labaro, isang kalibre 45 na pistola ang ginamit ng suspect sa pamamaril at 7 ang tama ng biktima at posibleng matagal na alitan ang pinagmulan ng nasabing kaso. Detinado sa ngayon ang suspect sa Morsia PNP Station. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Aabot sa 600 ang nitipon-tipon na mga Davaoenyo na nakasuot ng t-shirt na berde upang suportahan si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte o PRRD sa grand launching ng Green Rise Action sa Rizal Park, San Pedro Street, Davao City kahapon Abril 6 ng hapon. Sa talumpati ni Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte, sinabi niya na gusto nilang mawala si PRRD dito sa Pilipinas upang makalimutan. Ngunit alam ni Mayor Basti na mas lalong tumindi ang tiwala ng mga Davaoenyo sa plataforma ng kanyang ama. Samantala, ipinahayag naman na ma-organizer ng event ang kailang panawagan para sa pagbabalik ni dating Pangulo na kasalukuyang nakakulong ngayon sa Netherlands at naharap sa kaso sa International Criminal Court o ICC dahil sa maligasyon ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Ayon naman kay Department of Budget Management o DBM Secretary Attorney Wendell Abizado, plano nila magtipon-tipon tuwing linggo para ipakita ang kanilang pagkakaisa para kay FPRRD. Ang mungkahing regular na aktibidad tuwing linggo ay halos kasabay ng mga planong demonstrasyon sa The Hague batay sa bagat kasuporta ni FPRRD sa Netherlands. Samantala, ayon sa ulat ng San Pedro Police Station, sa pamamagitan ng Davao City Police Office na maayos at walang naitalang untoward incident sa nasabing aktibidad. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.